Hello guys, good morning rito at good evening dyan. Ito, pag-usapan naman natin ito, no? Guys, ito, no? Ngayong March na darating, March 2026, mag-iisang taon na si Fenta Boy sa, ano, dyan sa The Hague, no? So, sa 1 year na yun, guys, ang gastos lang naman nila sa retainer's fee para kay Kaufman ay umaabot ng mga 150 million sa peso, ano? So kung i-co-compute natin 'yon, pagdating ng March, ito ay umaabot na ng almost mga 1.8 billion. 1.8 billion na lilinawin ko ha. This is on top pa ha, on top ito nung ano, syempre meron niyang acceptance fee sa mga abogado. So wag na lang natin i-compute 'yon, dito na lang tayo sa retainers fee na buwan-buwan sa pagdating nga sa March ay aabot na ng 1.8 billion. Ang tanong dito, aba, paano? Paano at saan? Paano nila nakuha yung ganung pera? Paano sila nagkaroon? Paano nila nasusustain ang ganung pambayad kay Kaufman? At saan nila nakukuha ang perang ipinambabayad? Samantalang kahit pagbali-baliktarin mo man ang mundo nila, pagbali-balintungin mo, hindi magkakasya pag samasamahin mo na ang kanilang mga sweldo sa gobyernong magkakapatid, magpapamangkin at kita ng ilan nilang negosyo na wala naman talagang malinaw at legit na negosyo ang mga ito. Ang tanong, paano? At saan nila ito nakuha? No? Ito iniiwan ko katanungan doon lamang sa mga medyo hindi pa alanganin pa sila. Hindi pa nila talaga kilala itong mga Duterte. Pag sa mga loyalista, matik na alam na natin 'yan. Alam na natin kung saan. Siyempre, hari ba naman ng sablay ang mga ito? May saltik at may sayad. Di ba? Ang takaw sa pera. Kaya nga gusto nilang ayaw nilang aalis sa posisyon. Ang gusto lagi nila nasa posisyon lang kasi nga para tuloy-tuloy ang pangungurakot. At alam naman natin na marami talagang perang naipon ito. Nag-accumulate ang lahat ng mga nakurakot nitong mga may sayad na magkakapatid nito. Sa takaw nitong mga ito sa confidential funds, sa takaw ng mga ito sa kung ano-anong mga pondo at mga budget, di ba? Hindi tayo magtataka kung bakit sila ay may pantustos, no? Pero sa tingin at sa mata ng mga didilis, mahirap lang ang mga mag-anak na ito. Siyempre, bulag ang mga yan Isipin mo may mahirap bang nakakapag world tour? Balik-balik lang sa the Netherlands ang mga may sayad na magkakapatid. At isa pa sa kakukuha ng 1.8 billion kung ikaw ay mahirap lamang. Paano mo yan masusustain, di ba? Pero syempre, dahil sinabi ni Fentaboy na mahirap lang sila, mahirap lang ang paninindigan ng mga ito. Kasi itong mga ito, kahit batuhan mo ng tae ito, kakainin ng mga ito Basta tae ng mga may sayad So, ganyan sila kabobo, ganyan kalala, no? Kaya nga guys, ang tanong paano nila nasusustain, ano? Ang tanong ko nga, isa pa makikita kaya ito sa salin nitong si Sayad? Makikita kaya ito sa salin nitong sila Iyutman? Ang kanilang mga, magtatama kaya ito? Magtatali kaya ito? Babangga kaya ito sa gastos nila sa The Hague? Yun ang malaking katanungan. Kung babangga kaya, kung makikita kaya natin na tumama. Diba? So sa mga namin dyan sa mga tawag dito, sa mga media investigative documentary na gumagawa ng mga investigative documentary, pwede ba paki-check nyo ito? Bilyonaryo, 1PH, paki-check ang salin ni Inday Sayad, ang check ni Iyutman, ang check ni Barbie. Kung ito bang mga salin nito tatama sa kanilang gastos, no? At sa gastos ng kanilang tatay, pang maintenance dito sa nangyayaring hearing sa The Hague. Isipin mo, 1.8 billion na yan hanggang March, ang tanong ko, ito pa, ang sabi kasi nitong si Dadang Baluga, yung isa sa mga bayoteros, may tulong daw ang ICC, no? Meron daw assistance para sa lawyer. Ito, kaklaruhin ko excuse me po. Wala pong tulong ang ICC. Hindi sila tinulungan dahil sabi ng ICC, capable naman sila. Ibig sabihin, maraming perang nakita ang ICC sa mag-anak na ito.
Okay pabol daw sila na mas at kaya nilang i-sustain ang pambayad sa abogado, so hindi sila tinulungan at zero ang tulong ng ICC pagdating sa pera, sa monetary, no? Monetary assistance, zero. So talaga ang gastos ng mga ito 100% ay galing sa kanila. Walang kaduda-duda. Ang tanong nga lang, aba, ang laki naman ng pera ng mga to. Saan nila kinukuha, ano? Tayo, na mga ka-BBM ko, hindi na tayo magtatanong, matik na alam na natin, no? Tapos, pagdating naman sa mga didilis, talaga ipagpipilitan nila, hindi, galing sa malinis yan. Galing sa legal yan. Syempre, mga bobo nga, di ba? So, yun ang katanungan, lalabas kaya sa salin ni Fentaboy? Yun ang ihintayin natin at yun ang ating aabangan kung lalabas ba talaga. Okay? So, yun lang muna. Ang iniiwan kong katanungan ito, no? Kaya talagang mapapaisip ka, ha? Kasi pagdating ng March, 1.8 billion na. Labas pa rito yung mga panggastos nila sa mga panggalagala, ha? Ayaw nga pala, no? Si Inday Sayad nga pala, syempre may budget yan galing sa DepEd, no? May panggastos siya. Alam mo naman yan, matakaw sa pera yung mga yan. Hindi yan gagastos basta ng kanilang sariling pera, ha? Bakit ka gagastos ng sarili mong pera? May budget ka naman sa DepEd. Yun ang prinsipyo ni Sayad. Sasabihin ng mga taga-sunod dito, hindi walang ganon. Walang ganon. Si Sayad patakaw sa pera niya. So, naku po, yung mga ibang gastos diyan for sure. Ano yun, gagamitin yung galing sa DepEd. Sa bagay, sanay na yung mga yan, no? Sanay na yan, kahit i-flag ng COA yan, baliwala lang sa kanila. Anyway, may katapusan din yan. Okay? So, yun lang sa mga bobong didilis at may sayad dyan. Ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!